Magandang umaga sa lahat. Ngayon ang ating ikapitong linggong talakayan para sa asignaturang Pilipino sa Panitikang Pandaigdig Kasampung Baitang. Bago natin tatalakayin ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. Unang layunin ay ipahahayag ang sariling kaalaman at opinyon tungkol sa isang paksa sa isang talumpati. Ikalawa na iuugnay ang mga argumentong nakuha sa isang talumpati na nabasa. Ikatlo na pahalagahan ng mga mag-aral ang mga aral na natutunan sa binasang talumpati. At ang huli na kasusulat ng sariling talumpati batay sa paksang tinalakay o nabasa. So, ang ating paksa ngayon ay talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon ang kauna-unahang Pangulong babae ng Brazil. Talumpati mula sa Brazil, isinalin sa Pilipino ni Sheila Z. Molina. Panimula, ayon sa UNESCO, ang Brazil batay sa kasaysayan ay kilala sa pagkakaroon ng diskriminasyon sa aspektong sosyal, ekonomiko at kultural. Tulad din ng Pilipinas, ang Brazil ay sumailalim sa 21 taong pamamalakad na diktatorial, kung kaya't damang-dama ng mga Brazilian ang kasiyahan ng manumpa sa katungkulan noong Enero 1, 2011 ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng bansa sa katauhan ni Pangulong Dilma Rousseff. Sino ba si Dilma Rousseff? Noong Enero 1, 2011, nanumpa ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Brazil matapos manalo sa eleksyon noong taong 2010. Siya ay si Dilma Rousseff. Isinilang siya noong Disyembre 14, taong 1947 sa Belo Horizonte, Brazil. Ang kanyang ama isang Bulgarian at ang kanyang ina isang Brazilian. Estudyante pa lamang si Dilma ay naugnay na siya sa isang militanteng sosyalistang grupo kung saan nakasama niya si Carlos Araujo na kinalaunan ay siya niyang naging pangalawang asawa. Noong taong 1970, dahil sa kanyang pagkikipaglaban sa diktatorial, siya ay nakulong na tumagal ng 3 taon. Habang nasa kulungan, nakaranas siya ng labis na pagpapahirap tulad ng electric shocks. Nang siya ay makalaya, tinapos niya ang kanyang pag-aaral at pumasok sa lokal na politika bilang kasapi ng Democratic Labour Party. Sa loob ng 2 dekada, kinampanan ni Rousseff ang pagiging consultant at mahusay na tagapagmahala ng partido. Nang mangampanya si Luis Lula da Silva bilang Pangulo taong 2002, kinuha siya ni Rousseff bilang konsultant. Matapos ang eleksyon, hinirang siya bilang Minister ng Enerhiya dahil sa kanyang kahusayan sa hinawakang posisyon. Siya ay kinuha ni Pangulong Lula bilang Chief of Staff noong 2005 hanggang nakapagdesisyon niyang tumakbo sa eleksyon bilang kahalili ni Lula taong 2010. Alam mo ba na kung paanong may tinatawag na tulang pambigkasan, may sanaysay rin na binibigkas ang talumpati. Ito ay kabuuan ng mga kaisipang nais ipahayag ng isang mananalumpati sa harap ng publiko. Ang mga kaisipang ito ay maaring magmula sa pananaliksik, pagbabasa, pakikipanayam, pagmamasid at mga karanasan. May paksang pinagtutuunan ng pansin at isinasalang-alang din ang tagapakinig o bumabasa, puok, pagdiriwang at iba pa. Maaaring sa ulo ng bumibigkas nito ang nilalaman ng talumpati at maaari rin na biglaan na kung tawagin sa Ingles ay extemporaneous. Paano ang pagsulat ng mabisang talumpati? Ang unang dapat isalang-alang sa pagsulat ng talumpati ay ang pagpili ng paksa. Nakasalalay sa paksa at sa mananalumpati ang ikatatagumpay ng isang pagtatalumpati. Ano-anong katangian ang dapat taglayin ng paksa ng isang talumpati? Una, tumugon sa layunin na isasagawa ang pagtatalumpati dahil sa sumusunod na layunin: magturo, magpabatid, manghikayat, manlibang, pumuri, pumunya, at bumatikos.
Kalawa, napapanahon. Ang paksa ng talumpati ay napapanahon kung may kaugnayan sa okasyong pinagdiriwang. Paano naiba ang talumpati sa iba pang uri ng sanaysay? May mga uri ng sanaysay na karaniwang nababasa natin na nakasulat sa pahayagan. Halimbawa nito ay ang editorial at lathalain. Ano ba ang editorial? Ito ay ang isang mapanuring pagpapakahulugan ng kahalagahan ng isang napapanahong pangyayari upang magbigay ng kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mambabasa. Ang lathalain naman ay isang sanaysay batay sa tunay na pangyayari na nagtataglay ng mga pagpapaliwanag, sanligan at impresyon ng sumulat. Hindi ito katang-isip lamang. Bilang isang karaniwang sanaysay, nagtataglay ito ng madamdamin, personal o mapagtatawang ideya o mga pananaw. Pangunahing layunin nito na manlibang kahit maaari ring magpabatid o makipagtalo. Ang tatlong uri na nabanggit, talumpati, editorial at lathalain, ay naglalayon na magbigay kaalaman sa mga mambabasa. Ang tanging pagkakaiba ay nasa prioridad na rin ng bawat uri. Tandaan lamang na ang talumpati ay sinulat upang bigkasin ng manalumpati sa harap ng publiko sa paraang masining, madaling masundan at maunawaan ng mga tagapakinig. Siping mula sa talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon, ang kauna-unahang Pangulong babae ng Brazil. Enero 1, taong 2011, isinalin sa Pilipino ni Sheila C. Molina. Minamahal kong Brazilians, tinitiyak ng aking pamahalaan na lalabanan at susugpuin ang labis na kahirapan, gayon din ang lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat. Nakita natin noon sa dalawang terminong panunungkulan ni Pangulong Lola kung paano nagkaroon ng pagkilos sa kamalayang panlipunan. Gayunpaman, nananatili sa kahihiyan ang bansa sapagkat hindi nawala ang kahirapan at nagkaroon ng mga hadlang upang patunayang maunlad na nga tayo bilang mamamayan. Hindi ako titigil hanggat may Brazilian na walang pagkain sa kanilang hapag, may mga pamilyang pakalat-kalat sa mga lansangan na nawawala ng pag-asa, at habang may mahirap na batang tuluyan ng inabandona. Magkakaroon ng pagkakaisa ang pamilya kung may pagkain, kapayapaan at kaligayahan. Ito ang pangarap na pagsisikapan kong may sakatuparan. Hindi ito naiibang tungkulin ng isang pamahalaan. Isa itong kapasiyahan na dapat gampanan ng lahat sa lipunan. Dahil dito buong pagpapakumbaba kong inihingi ang suporta ng mga institusyong pampubliko at pampribado, ng lahat ng mga partido, mga nabibilang sa negosyo at mga manggagawa, mga universidad, ang ating kabataan, ang pamamahayag at ang lahat ng naghahangad ng kabutihan para sa kapwa. Sa pagsugpo ng labis na kahirapan, kailangang bigyang prioridad ang mahabang panahong pagpapaunlad. Ang mahabang panahong pagpapaunlad ay nililikha ng mga hanapbuhay para sa kasalukuyan at sa darating pang henerasyon. Kailangan ang paglagong ito kasama ang matatag na programang panlipunan upang malabanan ang hindi pantay na kita at pagkakaroon ng rehiyonal na pagpapaunlad. Nangangahulugang ito at muli kung sasabihin na ang pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ang pinakamahalaga. Sa nakasanayan na natin kasama ang matibay na paniniwala na sinisira ng inflation ang ating ekonomiya na nakakaapekto sa kita ng mga manggagawa. Nakatitig ako na hindi natin papayagan ang lasong ito na sirain ang ating ekonomiya at magdusa ang mahirap na pamilya. Patuloy nating palalakasin ang ating panlabas na pondo upang matiyak na balanse ang panlabas na deposito at maiwasan ang pagkawala nito. Gagawin natin ang walang pag-alinlangan sa mga multilateral na paraan na ipaglaban ang maunlad at pantay na mga pulisiyang pang-ekonomiya na mapapahalagahan o pangalagaan ang bansa laban sa hindi maayos na kompetisyon at dapat na maunawaan ang daloy ng kapital na ipinakikipaglaban.
Hindi natin pahihintulutan ang mayayamang bansa na pinapangalagaan ng sariling interes na nagpapahirap sa maraming bansa sa mundo sa kabila ng kanilang sama-samang pagpupunyagi at walang pagbabagong nagaganap. Ay pagpapatuloy natin papahusay ang paggastos ng pera ng bayan. Sa buong kasaysayan ng Brazil, pinili nitong itayo ang isang estado na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan at kapakanan ng mamamayan. Malaking halaga ang kakailanganin nito para sa lahat, ngunit nangangahulugan ito na may tiyak na pensyon, universal na pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyong pang-edukasyon. Sa makatuwid, ang pagpapaunlad ng serbisyo publiko ay kailangan habang isinasaayos natin ang paggastos ng pamahalaan. Isa pang mahalagang salik ng maayos na paggasta ay ang pagpapatas ng antas ng pamumuhunan sa punto ng pangkaraniwang gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo. Mahalaga ang pamumuhunang pampubliko sa pagpaiimpluwensya sa pamumuhunang pampribado at kasangkapan sa rehiyonal na pagpapaunlad. Sa pamamagitan ng Growth Acceleration Program at My House, My Life Program, pananatilihin natin ang pamumuhunan sa mahigpit at maingat na pagsusuri ng Pangulo ng Republika at ng mga ministro. Pagkilos ng pamahalaan at voluntaryong koordinasyon ng pamumuhunang istruktura na binubuo ng mga estado at mga munisipalidad. Ituturo rin nito ang pagbibigay ng insentibo sa pamumuhunang pampribado na pinahalagahan ang lahat ng insentibo upang buuin ang pangmatagalang mga pondong pampribado. Ang pamumuhunan sa World Cup at Olympics ang magbibigay ng pangmatagalang pakinabang sa kalidad ng pamumuhay sa lahat ng bumubuo ng rehiyon. Magiging gabay rin ang prinsipyong ito sa pulisiya ng panghimpapawid na transportasyon. Walang duda na dapat nang mapaunlad at mapalaki ang ating mga paliparan para sa World Cup at Olympics. Ngunit ang pagpapaunlad na nabanggit ay marapat na isagawa na ngayon sa tulong ng lahat ng Brazilian. So ang aking binasa ay ang talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon. At dito nagtatapos ang ating paksa. Naway marami kayong mga natutunan sa ating tinalakay. Maraming salamat sa pakikinig.